Mahal na Panginoon, sa pagdilat ng aking mga mata ngayong umaga, ang puso ko ay puno ng matinding pananabik para sa iyo. Bago pa man pinainit ng araw ang lupa, nagising ang aking kaluluwa sa paghahanap sa iyong presensya. Ang katahimikan ng bukang liwayway ay nag-aanyaya sa akin na patahimikin ang lahat ng nakakagambala sa akin upang lumuhod sa espiritu at itaas ang aking mga iniisip sa iyo, dahil ikaw lamang ang pinagmumulan ng lahat ng kailangan ko. Sa aking pagmumuni-muni sa bagong araw na magsisimula, naiintindihan ko na ang sandaling ito ay sagrado, na ang simpleng katotohanan ng pagiging buhay ay patunay ng iyong awa. Ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon, nang walang maskara, walang panlaban, simpleng may bukas na puso na uuhaw sa iyo, gaya ng sabi sa awit 263, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, taimtim na hinahanap kita, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, ang aking laman ay nananabik sa iyo, sa isang tuyo at pagod na lupain na walang tubig. Ngayon ay nais kong ilagay ang aking sarili ng tumpak sa lugar na ito ng pagsuko, na kinikilala na kung wala ka ay alikabok lamang ako, ngunit sa iyo ay nakatagpo ako ng masaganang buhay. Panginoon, gaano kadalas kong sinisikap na simulan ang araw sa paghanap ng mga solusyon. Abala ang aking sarili sa mga pangangailangan ng buhay, nalilimutang huminto at makinig sa iyong tinig. Pero hindi ngayon. Ngayon ay bumangon ako para hanapin ka muna. Bago buksan ang aking schedule, bago dumalo sa mga kahilingan, nais kong uminom mula sa iyong tubig na buhay. Nais kong ang iyong salita ang maging unang pagpapakain ng aking kaluluwa at ang pasasalamat ang maging unang pag-iisip sa aking araw. Dahil alam ko na kapag inuna kita, lahat ng iba ay nahuhulog sa lugar. Para bang gumaan ang bigat na dinadala ko at ang pagkabalisa ay napalitan ng kapayapaan. Ama, naparito ako upang pasalamatan ka sa gabing nagdaan, sa hindi nakikitang pangangalaga na nakabantay sa akin habang natutulog ako, sa bawat pintig ng aking puso na nagpapanatili sa akin na buhay hanggang ngayon. Salamat sa hininga ng buhay. Para sa mga taong mahal ko, para sa pag-asa na binabago tuwing umaga. Ngayon, pinili kong makita ang buhay na may iba't ibang mga mata ng pananampalataya, mga mata na alam na walang nakatakas sa iyong kontrol. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, dahil kahit na hindi ko nauunawaan ang iyong mga paraan, sila ay perpekto at sigurado. Sa makatuwid, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng kung ano ako at lahat ng mayroon ako. Ang aking mga pangarap at ang aking mga pagkabigo, ang aking mga nagawa at ang aking mga sugat, ang aking mga pagdududa at ang aking mga pag-asa. Kontrolin mo ang aking araw, Panginoon. Patnubayan mo ako sa mga landas na inihanda mo para sa akin kahit na magkaiba sila sa aking mga plano. Kung kailangan kong baguhin ang aking ruta, magbago. Kung kailangan kong isuko ang isang bagay na naghihiwalay sa akin sa iyo, tulungan mo akong gawin ito, sapagkat mas mabuti na nasa iyong presensya kaysa saan man. Gaya ng sabi ng salmista, mas mabuti ang isang araw sa iyong mga hukuman kaysa sa 1,000 sa ibang lugar. Panginoon, palakasin mo ang aking isipan upang hindi ito mawala sa mga iniisip ng takot o pagkabalisa. Bigyan mo ako ng kakayahang makita ang higit pa sa aking mga problema upang maniwala na ang imposible ay maaaring maging posible sa iyong mga kamay. Maglagay sa akin ng pusong handang sumunod kahit na ang iyong kalooban ay sumasalungat sa akin. Turuan mo akong magpahinga sa iyo, magtiwala sa iyong takdang panahon, maghintay ng may pagtitiis, sapagkat alam ko na ang mga nagtitiwala sa iyo ay hindi kailanman mapapahiya. At kaya't sinisimulan ko ang araw na ito, Panginoon, nang nakayuko ang aking kaluluwa kasama ang aking espiritu na handang sumamba sa iyo. Naway maging tahimik na papuri ang bawat hininga ko. Naway gabayan ng iyong kamay ang bawat hakbang ko. Naway ang aking buhay,
ngayon at magpakailanman ay isang salamin ng iyong pag-ibig at biyaya. Sa sandaling ito, Panginoon, tinatanggap ko ang awit 63 bilang aking gabay. Para sa panalangin ito, isinulat ni David ang awit na ito sa ilang ng Huda, sa isang tuyong lugar, walang tubig, napapaligiran ng mga panganib, at kahit doon, ang kanyang matinding pagkauhaw ay hindi para sa kaginhawahan o seguridad, ngunit para sa iyo. Sinabi niya, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, ang aking mga labi ay magpupuri sa iyo. Itinuturo nito sa akin na kahit na pakiramdam ko ay nasa disyerto ako, emosyonal man, pinansyal o espiritual, ang tunay na nagpapanatili sa akin ay ang presensya mo. Ama, marahil ay wala ako sa literal na disyerto ngayon, ngunit may mga bahagi ng aking buhay na tuyo na tila walang pag-asa, mga lugar kung saan hindi na ako nakakaramdam ng lakas ng loob, kung saan ang saya ay kinain ng araw-araw na pakikibaka. Ngunit alam ko na ikaw ay isang dalubhasa sa pagpapalit ng mga disyerto sa mga hardin. Alam kong may kakayahan ka na gumawa ng bukal ng tubig kung saan walang pinanggagalingan. Kaya't ako'y naparito upang lumuhod sa iyo at sumigaw. Pawiin mo ang aking pagkauhaw, Panginoon. Punuin mo ako ng iyong presensya, ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan. Kung paanong hinanap ka ni David sa madaling araw, pinili ko rin na hanapin ka muna dahil kapag nahanap kita, nakatagpo ako ng buhay. Kapag sinasamba kita, lumalakas ang aking kaluluwa. Kapag pinupuri kita, maaaring hindi agad magbago ang mga pangyayari, ngunit may nagbabago sa loob ko. Ang kawalan ng pag-asa ay nagbibigay daan sa pagtitiwala. Ang kalungkutan ay nagbibigay daan sa awit. Ang takot ay nagbibigay daan sa lakas ng loob. Lord, gusto kong maging iba ang araw na ito. Hindi ko nais na mabuhay lamang, ngunit mabuhay ng may layunin. Nais kong ang aking mga salita ay magbigay buhay sa mga nakapaligid sa akin. Ang aking mga kilos ay naaayon sa iyong salita. At ang aking mga mata ay maging alisto sa mga pagkakataong maging liwanag sa mga nasa kadiliman. At kung ang mga pakikibaka ay dumating ngayon, kung ang masamang balita ay dumating, kung ang mga hamon ay dumating, naway hindi ako matitinag. Naway ang aking unang reaksyon ay ang pag-alala na ikaw ang aking kanlungan. Dahil alam ko na ang parehong Diyos na kasama ni David sa ilang ay kasama ko ngayon. Ang parehong Diyos na nakarinig ng daing ng Israel ay nakikinig pa rin sa aking mga daing. Mahal kong Ama, bago ako magpatuloy, nais kong ipaabot ang isang paanyaya sa mga nagdarasal na kasama ko. Kung ang mensaheng ito ay nakausap sa iyong puso, kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos na umaantig sa iyong buhay, inaanyayahan kitang manatili sa amin sa lugar na ito ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel na ito para magkasama tayong patuloy na lumago sa salita at iwanan ang iyong amen o ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Ito ay isang ligtas na lugar upang ibahagi ang iyong puso. Nais naming manalangin para sa iyo, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay at sumabay sa iyo sa iyong mga hamon. Ang bawat taong pumupunta rito ay regalo mula sa Diyos at malugod kang tinatanggap sa pamilyang ito ng panalangin. Panginoon, habang nagpapatuloy ako sa pagdarasal, nais kong buksan ang aking puso ng higit pa sa iyo. Alam ko na hindi sapat na kilalanin lamang ang iyong presensya. Dapat ko talagang isuko ang aking sarili nang walang pag-aalinlangan, nang hindi sinusubukang kontrolin ang lahat sa paligid ko. Kaya't ako'y pumupunta sa harap ng iyong dambana at inilalagay ang lahat ng kung ano ako sa iyong paanan. Kunin mo ang aking puso, Panginoon, at hubugin mo ito ayon sa iyong kalooban. Tanggalin sa loob ko lahat ng sakit, lahat ng hinanakit, lahat ng pait na minsan naipon kapag mahirap ang mga pangyayari. Hugasan mo ako ng iyong pag-ibig at baguhin ang aking espiritu upang simulan ko ang araw na ito na malinis at maliwanag, handang mamuhay ayon sa iyong direksyon. Ama,
Gusto kong matutong magkaroon ng pusong nagpapasalamat kahit na ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Gusto kong matutunang makita ang iyong mga kamay sa trabaho kahit sa tila maliliit na detalye. Nais kong mailagay sa iyo ang aking tiwala, hindi sa mga bagay na panandalian. Ikaw ang Diyos na hindi nabibigo, na nananatiling tapat kapag ang lahat sa paligid ko ay tila hindi matatag. Tulungan mo akong matandaan na ang iyong mga pangako ay totoo at ang iyong pag-ibig ay hindi nakadepende sa aking nararamdaman sa ngayon. Ito ay palagian, ito ay hindi natitinag. Ngayon, Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang mga bahagi ng aking buhay kung saan kailangan ko ng pagbabago. Kung may mga ugali sa akin na hindi ka nasisiyahan, baguhin mo ako. Kung may mga ugali sa akin na lumalayo sa iyong presensya, tulungan mo akong talikuran ang mga ito. Kung may mga kaisipang nagpapakulong sa akin, putulin ang mga tanikala na ito at baguhin ang aking isipan. Turuan mo akong makita ang iyong nakikita, mag-isip ayon sa iyong salita, at kumilos ng may pagmamahal at awa. Mapagmahal na Ama, inihaharap ko rin sa iyo ang aking mga kahinaan. Gaano kadalas kong sinusubukang lumaban ng mag-isa at nadidismaya sa hindi ko kayang manalo sa ilang partikular na laban. Ngunit ngayon, kinikilala ko, kung wala ka, wala akong magagawa. Kaya naman, hinihiling ko na palakasin at bigyan ako ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo ako ng kaunawaan upang makagawa ng matatalinong desisyon, lakas na labanan ng tukso at pagtitiis na maghintay sa iyong panahon. Panginoon, kapag sinubukan akong gambalain ng mga panggigipit ng mundong ito, tulungan mo akong manatili sa iyo ang aking mga mata. Naway laging maging prioridad ko ang pagpapasaya sa iyo kahit na nangangahulugan ito ng pagsalungat sa opinyon ng ibang tao. Naway hindi ako madala ng takot na hindi kaluguran ng iba, ngunit naway mabuhay ako upang maaprubahan mo. Ama, ipaalala mo sa akin araw-araw na hindi ako nag-iisa. Sinasabi ng iyong salita na ikaw ay Emmanuel, ang Diyos na kasama namin, at nangangahulugan ito na kahit sa pinakatahimik na pakikibaka, kahit na walang ibang nakakaintindi sa nararamdaman ko, ikaw ay kasama ko, at ang katiyakang ito ay nagdudulot ng kapayapaan sa aking puso. Sa makatuwid, Panginoon, ngayong umaga ay ipinapahayag ko na pinili kong mamuhay sa iyong presensya. Pinipili kong ilagay ang aking mga alalahanin sa iyong mga kamay at huwag hayaang madaig ako ng pagkabalisa. Pinipili kong magtiwala na ikaw ay nagbubukas ng mga landas kahit na wala akong makitang daan palabas. Pinipili kong maniwala na ang araw na ito ay magiging araw ng tagumpay, hindi dahil sa akin, kundi dahil ikaw ang may kontrol. Kaya't nagpapatuloy ako sa panalangin ito, pinananatili ang aking puso sa iyong presensya. Pinahihintulutan ang iyong banal na espiritu na patuloy na maglingkod sa akin, na baguhin ang aking panloob at akayin ako palapit sa iyo. Yung Panginoon, nais ko na ngayong palawakin ang panalangin ito at mamagitan hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng iyong hawakan ngayon. Naaalala ko ang mga may sakit na nakikipagpunyagi sa mga sakit ng katawan o kaluluwa. Ama, iabot mo sa kanila ang iyong nakapagpapagaling na kamay. Kung saan may sakit, naway may ginhawa. Kung saan may takot, naway may lakas ng loob. Kung saan walang pag-asa, ang hininga ng iyong espiritu ay magdala ng panibagong lakas ng loob. Ipinagdarasal ko rin ang mga nahaharap sa kahirapan sa pananalapi. Panginoon, buksan ang mga pintuan ng trabaho para sa mga walang trabaho. Magbigay ng mga pagkakataon sa mga nangangailangan ng suporta. Turuan mo kaming maging bukas palad, magbahagi sa mga may mas kaunti, upang walang sino man sa aming paligid na walang tulong. Minamahal na Ama,
Ipinagdarasal ko ang bawat pamilyang nasa krisis, ang mga mag-asawang nangangailangan ng pagkakasundo, ang mga magulang at mga anak na hindi nagkakaintindihan. Ibalik ang mga relasyon, magdala ng dialogo kung saan may katahimikan, pag-ibig kung saan may mga sugat. Muling buhayin ang pag-asa sa mga tahanan upang ang bawat tahanan ay maging isang lugar ng kapayapaan at hindi sigalot. Naaalala ko rin ang mga pakiramdam na nag-iisa, iniiwan o nakalimutan. Panginoon, dalawin mo sila ngayon sa iyong mapagmahal na yakap. Ipakita sa kanila na sila ay mahalaga, na sila ay hindi itinapon. Gamitin ang aming buhay upang maging sagot sa panalangin sa buhay ng mga taong ito, upang kami ay maging kasangkapan ng iyong pangangalaga. Ama, inilalagay ko rin sa iyo ang aming bansa, ang aming mga lungsod at ang aming mga pinuno. Bigyan sila ng karunungan upang mamahala ng may katarungan, katapatan at habag. Iligtas mo kami sa katiwalian, karahasan at kasamaan. Naway lumiwanag ang iyong liwanag sa bansang ito at manaig ang mga halaga ng iyong kaharian. At bago tapusin ang sandaling ito ng pamamagitan, nais kong ipaabot ang isang espesyal na paanyaya sa inyo na sumusunod sa panalangin ito. Ito ay isang lugar kung saan hinahangad natin ang presensya ng Diyos ng sama-sama, kung saan tayo ay nagbabahagi ng mga pasanin at nagdiriwang ng mga tagumpay. Kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyong puso, na ang panalangin ito ay nagdulot ng kapayapaan sa iyong araw, inaanyayahan kita na magpatuloy sa paglalakad kasama namin. Mag-subscribe sa channel na ito upang makatanggap ng higit pang mga sandali tulad nito. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng salita ng pag-asa at iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Gusto ka naming ipagdasal, gusto naming malaman ang kwento mo, gusto naming makita kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Dito, ang bawat tao ay mahalaga, ang bawat kwento ay natatangi, at ikaw ay malugod na tinatanggap sa pamilyang ito ng pananampalataya. Mahal na Panginoon, pagkatapos mamagitan para sa napakaraming nangangailangan, muli kong ibinaling ang aking tingin sa loob at sa sarili kong paglalakbay ng pananampalataya. Alam ko na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para sa espiritual na paglago, at hindi ko nais na sayangin ang umaga na ito nang hindi iniisip kung sino ako at kung sino ako sa iyo. Ama, tulungan mo akong maging mature sa pananampalataya na umangat sa ibabaw at mas malalim na bumasa sa iyong salita. Nais kong ang aking panalangin ay hindi lamang lip service, ngunit isang tunay na pag-uusap sa iyo na nagbabago sa aking puso at humuhubog sa aking paraan ng pamumuhay. Kapag tinitingnan ko ang banal na kasulatan, nakikita ko ang napakaraming lalaki at babae na nasubok sa apoy ng kahirapan, ngunit lumitaw na mas malakas, mas umaasa sa iyo. Si David ay pinahirang hari, ngunit kailangan muna niyang harapin ang mga taon ng pag-uusig, madilim na kuweba at pagkakanulo. Si Jose ay ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid, ipinagbili sa pagkaalipin, hindi makatarungang ibinilanggo, gayunpaman pinananatiling tapat ang kanyang puso. Lumuhod si Daniel sa panalangin kahit sa ilalim ng pagbabanta ng kamatayan. Hindi sila naging bayani sa magdamag. Unti-unti silang hinubog sa katahimikan ng sakit, sa mga gabi ng pagluha, sa lihim ng kanilang relasyon sa iyo. Pare, gusto ko rin maging ganito. Alam kong hindi ito madali. Alam kong madalas kong gugustuhin na sumuko, ngunit tulungan mo akong tandaan na ang bawat proseso ay may layunin at walang-walang kabuluhan kapag ito ay nasa iyong mga kamay. Na Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Ipagkaloob na ang aking pagtitiwala ay maaaring hindi nakasalalay sa mga pangyayari, ngunit sa katiyakan kung sino ka.
Turuan mo akong huwag mag-alinlangan kapag ang mga pinto ay mabagal na bumukas, ngunit matiyagang maghintay para sa iyo. Naway masabi kong tulad ni Job, alam kong buhay ang aking manunubos. Gusto kong magkaroon ng pananampalataya na makatiis sa mga bagyo na nananatiling matatag kapag ang lahat sa paligid ko ay nanginginig. Nakakatulong din ito sa akin na linangin ang katatagan, ang kakayahang bumawi pagkatapos ng pagkahulog. Ayokong manatiling nakakulong sa nakaraan, iniisip ang mga pagkakamali o sugat. Gusto kong matuto mula sa bawat sitwasyon, lumago mula sa bawat hamon, at sumulong ng may magaan na puso. Panginoon, pagalingin ang mga alaalang masakit pa rin. Pagalingin ang mga emosyonal na sugat na nagdadala ng mga lumang peklat. Alisin mo sa akin ang bigat ng pagkakasala kapag napatawad na ako. At turuan mo akong patawarin ang mga nanakit sa akin tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Ama, ilagay mo sa akin ang espiritu ng pagtitiyaga. Kapag ang mga sagot ay naantala, kapag ang mga pangyayari ay salungat, kapag ang lakas ay tila nauubusan, ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy. Nais kong maging katulad ng mga tumatakbo sa takbuhan ng pananampalataya nang hindi sumusuko sa kalagitnaan, na nakatutok ang kanilang mga mata sa layunin. Batid na ang korona ng buhay ay nakalaan para sa mga nananatiling matatag hanggang sa wakas. Panginoon, gusto ko ring umunlad sa espiritual na disiplina. Tulungan mo akong maging pare-pareho sa pagbabasa ng iyong salita. Maglaan ng oras para manalangin kahit sa mga araw na abala, upang sumamba hindi lamang sa kongregasyon, kundi sa bawat sandali ng aking buhay. Turuan mo akong mag-ayuno ng may layunin, magnilay-nilay sa banal na kasulatan, maghanap ng pakikisama sa ibang mga kapatid kay Kristo. Hindi ko nais na maging isang tagapakinig lamang ng salita, ngunit isang taong nagsasagawa nito na namumuhay nito sa aking pang-araw-araw na buhay. Sa trabaho, sa bahay, sa kalye, sa mga pag-uusap, sa aking mga pagpili. Ama, palaguin mo sa akin ang mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway makita sa akin ng mga nasa paligid ko ang refleksyon ng iyong pagkatao. Naway ako ay maging tagapagdala ng iyong kapayapaan kung saan may tunggalian, isang mensahero ng iyong pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa, at isang daluyan ng iyong pag-ibig kung saan mayroong pagtanggi. At kapag dumating ang mahihirap na araw, ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa, na ikaw ay lumakad na kasama ko, na ang bawat luha ay nakikita mo, na ang bawat panalangin ay dininig, na ang bawat daing ay naitala sa harap ng iyong trono. Ama, palakasin mo ang aking pagod na mga kamay, patatagin ang aking mahinang mga tuhod, i-renew ang aking puso at punan ito ng lakas ng loob. Panginoon, gusto kong tapusin ang araw na ito nang mas mahusay kaysa sa nasimulan ko. Gusto kong matulog sa gabi dahil alam kong nabuhay ako para sa iyong kaluwalhatian, na gumawa ako ng mabuti, na ako ay tapat sa maliliit na bagay. At kung ako ay mabigo, kung ako ay magkamali, gusto kong magkaroon ng kababaang loob na kilalanin ito at bumalik sa iyong landas. Ama, ang lahat ng nararanasan ko ngayon ay naghahanda sa akin para sa mas dakila. Tulungan akong huwag magreklamo tungkol sa proseso, ngunit yakapin ito. Turuan mo akong makita ang iyong kamay kahit sa pinakanakalilitong sitwasyon, upang mahanap ang kagandahan kahit sa gitna ng mga pakikibaka. At naway ang aking kwento ay maging isang buhay na patutuo ng iyong biyaya, upang ang iba ay maging inspirasyon din na hanapin ka. Panginoon, habang pinag-iisipan ko ang lahat ng ipinagdasal ko sa ngayon, lubos akong nagpapasalamat na malaman na ang iyong salita ang lampara na nagbibigay liwanag sa aking landas. Kung wala ito, lalakad ako sa kadiliman, walang direksyon, naliligaw sa sarili kong pag-iisip.
Ngunit ito ay nagpapaalala sa akin na ikaw ay may mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan ako ng kinabukasan at pag-asa. Ama, nais kong mamuhay ayon sa layuning ito. Hindi ko nais na dumaan sa buhay. Gusto kong matupad kung para saan ako nilikha. Tulungan mo akong matuklasan ang aking misyon sa mundong ito, ang aking tungkulin sa iyong kaharian. Alam kong wala ako dito pag nagkataon. Alam kong may halaga at kahulugan ang aking pag-iral, kahit na sa mga araw na parang hindi. Sa makatuwid, hinihiling ko sa iyong banal na espiritu na ihayag sa akin ang mga kaloob na ibinigay mo sa akin. Ang mga kasanayang magagamit ko para pagpalain ang iba. Gusto kong maging isang mabuting tagapangasiwa ng lahat ng iyong ipinagkatiwala sa akin. Ang aking oras, ang aking mga mapagkukunan, ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking mga talento. Panginoon, palayain mo ako sa bitag na mamuhay lamang para sa aking sarili. Bigyan mo ako ng mga mata upang makita ang mga pangangailangan sa paligid ko, mga kamay na handang tumulong, mga paa na handang pumunta, saan man mo ako ipadala. Naway hindi ako isang taong kumonsumo lamang ng mga pagpapala, ngunit isang taong nagbabahagi nito. Naway ako ang sagot sa panalangin ng isang tao. Mapagmahal na Ama, tulungan mo rin akong harapin ang mga pagkabigo na bumangon kapag ang landas ay tila mahaba. Minsan naiinip ako, gusto kong mangyari ang lahat sa sarili kong oras. Ngunit alam ko na ang iyong talaorasan ay perpekto na hindi kayo nahuhuli. Bigyan mo ako ng katahimikan upang tanggapin ang hindi ko mababago, ang lakas ng loob na baguhin ang kailangan, at ang karunungan upang makilala ang dalawa. Lord, gusto ko ring matutong magdiwang ng maliliit na tagumpay. Hindi ko nais na maghintay para sa mga dakilang himala upang makilala ang iyong kabutihan. Bawat bagong araw, bawat sagot sa panalangin, bawat pagkakataong ngumiti ay dahilan ng pasasalamat. Turuan mo akong makita ang pambihirang bagay sa payak upang malasahan ang iyong pagmamalasakit sa maliliit na bagay. Sa pagkain na lagi kong taglay, sa lakas na bumangon sa kama, sa yakap ng mga mahal ko, sa kagandahan ng nilikha sa paligid ko. Ama, sa sandaling ito, muli kong iniaalay ang aking kinabukasan sa iyong mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit alam kong nandyan ka na. Alam kong nagbubukas ka ng mga pinto na walang makakasara at makakapagsara ng mga pintong hindi para sa akin. Kaya, tulungan mo akong magtiwala kahit na ang pinto na gusto kong makitang bukas ay nananatiling nakasara. At kapag ang mga tinig ng takot ay sinubukan akong paralisahin, naway maging mas malakas ang inyong tinig. Kapag sinubukan akong iligaw ng pag-aalinlangan, naway ang iyong salita ay maging matatag kong pundasyon. Kapag sinubukang nakawin ng kalungkutan ang aking kagalakan, naway ang presensya mo ay maging ligtas kong kanlungan. Ama, gusto kong mamuhay sa paraang kapag natapos na ang araw na ito, maaari kong lingunin ang nakaraan at masasabing karapat-dapat na magtiwala sa iyo. Nais kong maging isang kasiyasyang handog ang aking buhay na ang bawat pagpili na aking gagawin ay parangalan ang iyong pangalan. Panginoong Diyos, narating na namin ang pagtatapos ng panalangin ito, ngunit hindi ang katapusan ng iyong presensya. Ito ang sandali kung kailan inilalagay ko ang aking buong araw sa iyo at itinatalaga ko ito ng buo sa iyo. Inilalaan ko ang aking mga pag-iisip upang sila ay maging dalisay at nakapagpapasigla. Inilalaan ko ang aking mga salita upang sila ay magdulot ng buhay at pag-asa. Aking itinatalaga ang aking mga kamay upang sila'y gumawa ng mabuti. Inilalaan ko ang aking mga paa upang ako ay madala nila sa mga lugar na gusto ninyong puntahan. Ama, hinihiling ko sa iyo, gabayan mo ako sa bawat desisyon na gagawin ko. Kung lumihis ako sa kanan o kaliwa, magsalita sa aking puso at ibalik ako sa tamang landas.
Iligtas mo ako sa mga katitisuran, sa mga bitag, sa mga silo ng kaaway. Takpan mo ako ng iyong dugo at protektahan mo ako sa lahat ng kasamaan. Inilalagay ko rin sa iyo ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kapatid sa pananampalataya, at ang bawat taong nanalangin kasama ko sa oras na ito. Naway ang iyong pagpapala ay mapasa bawat isa sa kanila. Naway samahan sila ng iyong proteksyon at naway mapuno ng iyong kapayapaan ang kanilang mga tahanan. Panginoon, naway ang panalangin ito ay hindi lamang isang ilang sandali, ngunit ito ay maging simula ng isang bagong panahon sa buhay ng bawat tao na kasama ko. Ama, tinatanggap ko ang iyong pangako na babantayan mo ang aking pagpasok at paglabas ngayon at magpakailanman. Naniniwala ako na walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig mo. Naniniwala ako na ang iyong kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At bago ako magsara, nais kong anyayahan kayo na nanalangin kasama ko hanggang ngayon na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Bumalik para sa mga susunod na panalangin, ibahagi sa isang taong nangangailangan ng salita ng pag-asa. Ito ay isang puwang ng pananampalataya at ikaw ay bahagi nito. Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin, ang iyong patotoo, ang iyong pasasalamat. Gusto naming manalangin ng sama-sama, lumakad ng sama-sama at ipagdiwang ng sama-sama ang mga kababalaghang gagawin ng Diyos. Panginoon, tinatapos ko ang panalangin ito sa pamamagitan ng pagpapahayag na ang araw na ito ay magiging isang araw ng tagumpay dahil ikaw ay nangunguna sa akin. Nagtitiwala ako sa iyo, nagpapahinga ako sa iyo, at pinipili kong mamuhay para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.